Nabawasan umano ang huli ng mga mangingisda sa Parañaque dahil sa pagtatambak ng lupa sa Manila Bay. Naniniwala naman ang lokal na pamahalaan ng Las Piñas kung saan meron ding reclamation na hindi makakasama sa kalikasan ang proyekto. Nakatutok si Maki Pulido. Sa loob ng 10 taong pagtitinda ng isda sa bulungan sa Parañaque, napansin ni Mary Grace na habang lumalawak ang pagtatambak sa Manila Bay, nawawala na rin ang mga huling isda. Dati kasi silang bagsakan ng huling isda sa Manila Bay. Ngayon, pumupunta pa sila sa Navotas para bumili ng isdang huli na sa Palawan o Mindoro. Madalas frozen na lang. Halos kinaangkat na natin sa China yan. Yung mga box-box na mga tulingan, galunggong. Dahil malayo ang pinanggagalingan, trumiple na rin daw ang presyo ng isda. Kasi sa pamasahe lang kapag kagaling sa malayong lugar, dati ang hasa-hasa 100 pesos, 90. Ngayon wala na, nasa 280, 300. Food security ang isa sa mga dahilan kung bakit tuto si Senator Cynthia Villar sa mahigit 400 hectares na reclamation sa Las Piñas City. Posible rin daw ang malawakang pagbaha dahil sa mga reclamation project. Even the investors will not come. And it's complete deterioration of the place. There is really a study that Metro Manila will have a problem sinking. Kasi because of climate change. Sa isang pahayag, sinabi ng local government ng Las Piñas na naniniwala silang hindi makakasama sa kalikasan ng reclamation project. Magdudulot pa nga raw ito ng economic development sa kanilang syudad. Nagsagawa rin daw sila ng mga konsultasyon at ang kanilang desisyon ay batay sa scientific research. Pero bilang chairman ng Senate Committee on Environment and Natural Resources at Agriculture, Food and Agrarian Reform, magpapatawag si Villar ng Senate hearing bago matapos ang Setyembre. Nagtataka rin daw si Villar kung bakit in-extend ng DENR ang Environmental Compliance Certificate ng Reclamation Project 8 araw bago matapos ang Duterte administration. Ito parang isa lang EMB director nag-issue na wala nang kinonsulta. Maybe we can make it harder for them to issue that ECC. Wala pang pahayag ang DENR pero nire-review nito ang mga reclamation project na inaasahang matatapos sa loob pa ng 4 na buwan. Pero nang tanungin daw ito ni Villar, tiniyak ng DENR na batay sa inisyong ECC, maaari pang baguhin ang proyekto. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, kasama nyo kami 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.